Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon, darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan, sila'y magyayayaan, tayo na sa Panginoon, hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon, maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10-10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob, kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihi ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasiya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, "Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo," sabi niya, "sapagkat naparito ang Anak ng Tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila." At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang lahat ng mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay sa salita ng Diyos. Ang mga nasa Italia, Dubai, Abu Dhabi, Japan, Taiwan, Singapore, Australia, Canada, USA, at sa iba't iba pa pong mga bansa at iba't ibang bahagi ng buong Pilipinas, sumainyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng atin pong Panginoong Hesus. Narinig po natin sa ating ebanghelyo, walang makakapigil kay Hesus sa pagtupad niya sa kanyang misyon. Magtutungo siya sa Jerusalem, malapit nang umakyat sa langit si Jesus. At alam niyo po, para kay Jesus, marami din namang masasakit na alaala ang Jerusalem. Kung natatandaan po natin, galing sa Tabor, ipinakita sa kanya ng Ama kung ano yung luwalhati at ningning na naghahantay sa kanya, nag-iintay sa kanya, pero kailangan niyang bumaba ng Tabor, kailangang pumasok ng Jerusalem, kailangang magtungo ng Jerusalem. Yung Jerusalem yung lugar ng pagtataksil, pagpapakasakit sa krus. Sa Jerusalem, naranasan ni Jesus na iwan siya ng kanyang mga alagad. Naranasan niya na itatwa siya, pagtaksilan siya, alipustahin siya, alimurain, saktan, hagupitin. Naranasan ni Jesus sa Jerusalem na nang pagpasok niya doon, ipinako siya sa krus. Ito yung mga alaala ng Jerusalem. Pero nag-aapo yung kanyang damdamin na pumasok sa Jerusalem sapagkat
bahagi ito ng kwento ng kanyang misyon. Higit sa lahat, yung Jerusalem, yung lugar ng pagtupad ni Jesus sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya nga kahit naharangan siya ng sibat, walang makakapigil sa kanyang pagtungo sa Jerusalem. Nag-aapoy ang kalooban ni Jesus para tuparin ang plano ng kanyang Ama. This is the fire, this is the passion in the heart of Jesus to fulfill the will and the plan of the Father. Jesus always had that burning desire to do the Father's will. And this passion of Jesus even led to His passion and His death. Pero mapapansin po natin kung paanong nag-aalab yung damdamin ni Jesus para tuparin yung kalooban ng kanyang Ama. Kakaiba namang apoy yung nag-aalab sa magkapatid na Santiago at Juan. Nag-aalab yung damdamin nila para gantihan yung ayaw tumanggap kay Jesus. Sabi nila, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Nag-aalab yung damdamin para gumanti sa mga ayaw tumanggap kay Jesus. Nakakatakot po yung ganitong disposisyon. Alam niyo po, salamat sa Diyos, tapos na yung hirap ng pandemya, lahat po tayo naranasan po natin ito. Marami po ang nagkasakit, marami ang namatay, marami ang nawala ng trabaho, marami ang na-depress. Naging mahirap po ang pandemya para sa ating lahat. Pero nakakalungkot po, wala na yung COVID, pero parang mayroong post-COVID pandemic. The pandemic of anger. Yung pandemya ng sobrang galit. Ito po example, no? Kamusta po tayo kapag nagfe-Facebook? Pansinin niyo po, dinadala po natin sa buhay natin araw-araw yung ugali at ginagawa natin sa Facebook. Hindi ba kapag hindi natin nagustuhan yung comment, i-unfriend na natin? Kaya nga kapag hindi mo nakasundo yung isang kaibigan mo, i-unfriend mo na siya. Yung iba nga, iba-block mo pa. Sobrang galit. Kapag iba yung pananaw, kapag iba yung opinyon, galit tayo. Lalo na nung nakaraang eleksyon, nung nakaraang taon. Kapag sa ibang panig, kapag iba yung pananaw, kapag iba yung paninindigan, naku po, iba talaga yung galit. Hindi natin kayang makinig. Kapag galit, ang sakit-sakit magsalita. Kapag galit, nakakalungkot, nag-iimbento ng kwento para palabasin na siya ang tama. Nakakalungkot po yung ganitong galit. Mag-iimbento ng kwento para palabasin na siya ang tama at siya ang mabuti. Nag-iimbento ng kwento para pintasan ang kapwa, para magkaroon ng mas magandang pakiramdam sa sarili, para patunayan ako ang tama, ako ang mabuti, ako ang mahusay, ako ang magaling. Hindi lang pandemya ng galit. Nakakalungkot din yung pandemya ng selos at pandemya ng inggit. Pintas tayo ng pintas, sisi tayo ng sisi, naghahanap tayo ng mali sa kapwa natin, lalo na ang pinag-iinitan natin, yung mas maganda yung buhay. Yung mas maginhawa yung buhay. Aminin po natin ito. Mayroong sikretong saya sa puso natin kapag yung matagumpay sa buhay minalas. Kapag yung mayaman nalugi sa negosyo, yung dating kinakainggitan mo kasi matagumpay sa buhay, pero nung minalas, naku, tuwang-tuwa ka. Yung mayaman na kinaiinggitan mo kasi maayos ang kita sa negosyo nung nalugi, mayroong sikretong kaligayahan sa puso. Kapag yung mahusay nagkamali, tapos sasabihin mo, kita nyo, kung ako lang sana yan. Kapag ako yan, nagtagumpay ako ng tuloy-tuloy. Hindi ako nalugi, hindi ako nagkamali. Nakakatakot po yung ganitong namamayani sa ating mga puso
katulad nung dalawang alagad. Galit, inggit. Hindi lang po yung kapwa ang sinisira, pero pati yung sarili natin. Yung galit, yung inggit, ginagawa tayong masamang tao. Nakita natin kung paanong binago ng pagsunod nila kay Jesus yung pamamaraan nila Santiago at Juan. Tingnan na lang natin si Juan. Tingnan na lang din natin si Santiago. Makikita natin sa dulo ng kanilang mga buhay, hanggang sa dulo ng kanilang mga buhay, pinanindigan nila si Jesus. Pinanindigan nila si Jesus. Minsan katulad din tayo nila Santiago at Juan, kapag merong nagkamali, kapag merong humaharang sa ating mga plano at balak, hindi tayo mapakali hanggat hindi tayo naghihigante. Hindi tayo mapakali hanggat hindi tayo nakakaganti. Kapag merong nagsalita sa atin ng masakit, ay maghahanda tayo ng panglaban natin at pangganti natin na mas masakit na salita. Kapag may nanakit sa atin, iisip tayo ng pananakit na makakalumpo dun sa nanakit sa atin. Nakakatakot kapag ang pinapamayani natin ay pananakit, galit. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, na parito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Bilang mga tagasunod ni Jesus, tularan natin si Jesus, na ang tanging nag-aalab sa kanyang puso ay yung matupad, yung kalooban ng Ama. Hindi galit, hindi inggit, hindi selos. Ang nangunguna sa ating mga puso, katulad ni Jesus, magdulot ng ginhawa, ng pagliligtas. Hindi sakit, hindi kapahamakan ng kapwa. Hilingin natin yung biyaya na matularan natin si Jesus. Mag-alab nawa ang puso natin, hindi sa galit, hindi sa inggit, kung hindi sa pagtupad ng kalooban ng Ama. Mag-alab nawa ang puso natin sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa kagustuhan natin na matularan si Jesus. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.